worship na sa Lord. Hallelujah. Are you excited to worship the Lord today, church? Say amen! Hallelujah! Come on, patuloy po tayo mawit sa Panginoon. Let's sing and dance to the Lord. Hallelujah. Jesus is the reason for this season. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan na ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang
Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Fill this place, oh God, with your presence. Thank you, Lord. Let's continue to worship. Hallelujah. Salamatan natin ang Panginoon Diyos sa buong taon na ginabayan niya tayo. Hallelujah. Worship you, God. Sabay-sabay po nating awitin. Tugon ng aking puso, sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Katiyakan sa buhay ko'y taglay, mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko, mapalapit sa'yo ang tanging nais mong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Tugon ng aking puso, sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa inyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay, mapalapit sa inyo ang naisin ng puso ko, mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at mapagkailanman. Maghari ka ngayon at mapagkailanman. Mapalapit sa'yo
Dapat ka, Panginoon, pagpurihan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Gusto namin na makilala ka, Panginoon, sa mas malalim na paraan, Panginoon Diyos. Jesus. Worship you. Worship you, God. We worship you. Lahat ng pag-ibig. Thank you, Jesus. Karapat-dapat. Lahat ng pagsamba. Sa'yo lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Sabay-sabay po tayo. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan, kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Karapat-dapat ng lahat ng pag-ibig. O Diyos, karapat-dapat ng lahat ng pagsamba. Sa'yo lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Nais kong maranasan, marinig, nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Hallelujah, Jesus. Let's declare, ano po, na napakabuti ng ating Panginoon Diyos at kailanman hindi siya kayang pantayan ng kahit sino man. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa'kin, hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa'kin, hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa'kin, hangad ay makilala ka ng mas malalim. Come on, i-desire natin sa puso natin, ano, mas kilalanin natin ang ating Panginoon sa mas malalim na paraan. Hallelujah! Come on,
worship the Lord. Mas malalim, di kayang hambingin. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay sa ating Panginoon Diyos? Tandaan ang pagsuko. Hallelujah! Come on! Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Na mas malalim. Na mas malalim. Mas malalim. Sabay-sabay natin iwitin. Nais kang maranasan, marinig. Nais kong masilayan kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka. Nais kong maranasan. Hallelujah. Nais ka naming maranasan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Aming lahi, Panginoon. Purihin ka. Come on. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka. Come on, for the last time. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Na mas malalim. Nais kang maranasan, marinig. Nais kong masilayan kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari, aming lahi, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah! Patuloy po natin bigyan ng mataas na palakpak ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! You deserve all the glory and praises, O God. Hallelujah! Hallelujah! Panginoong Diyos, Ama naming dakila at banal, patuloy ka po naming itinataas sa lugar na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Tunay, Panginoon Diyos, na walang katulad ang pagmamahal mo, Panginoon. Walang katulad, Panginoon Diyos, ang pagliligtas na ginawa mo sa amin. Patuloy naming nararanasan, Panginoon, yung presensya mo sa lugar na ito. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan kasama ng iyong banal na Espiritu, na patuloy na mangungusap
sa buhay ng bawat isa. Ikaw lang po ang patuloy na may taas sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po natin bigyan ng mataas ng palakpak ang ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po. Sa bawat isang ngitian naman natin ang ating mga katabi at batiin natin ng Merry Christmas! Merry Christmas na agad, no? Dahil buong December ata, puno na agad tayo ng selebrasyon dahil lahat tayo ay nagagalak. Ano po, dahil last week pa lang, ibinigay na sa atin yung fulfillment of God's promise. Ano po, at itong pangako ng Panginoong Diyos, hindi lamang natin nararanasan tuwing Kapaskuhan. Hindi lang natin siya nararanasan tuwing December, kundi sa araw-araw na buhay natin. At sa papatuloy po ng ating second Sunday ng ating December Christmas special topics po, ako po ay pinagkatiwalaan muli ng ating lead pastor na ibahagi po ang isa po sa pinakamagandang topic po ngayong December. Ito po ay yung Emmanuel, God with us, with the theme Christmas begins with Christ. Sino po naniniwala na lagi niyang kasama ang Panginoong Diyos? Amen. Ano po, ang sarap sa puso na malaman natin na sa isang buong taon na nagdaan, dumaan ng January hanggang November, hanggang first week ng December, marami tayong pinagdaanan. Ano po, marami tayong naipanalo, maraming naging failure, pero sa kabila ng lahat ng yun, tapat po ang Diyos. At dahil na-receive natin last week by the life of our Pastor Dong ang fulfillment of God's promise, ngayon naman po ay haharapin natin ang isang magandang katotohanan na kasama natin ang Panginoong Diyos. Ano po, sama-sama tayong malinawan muli at magkaroon ng renewal of mind and spirit that God is with us always. Sabihin mo sa katabi mo, God is with us. Laging kasama natin ang Panginoon. Marami man tayong takot, marami man tayong mga bagay na hindi natin nakikita yung katotohanan ng buhay. Pero nararanasan natin na yung pangako ng Diyos totoo at buhay. Ano po, at sa pagpapatuloy po natin ngayong umaga na ito, meron po tayo ditong verse. Ang key verse po natin ay magmumula sa Matthew chapter 1 verses 18 to 23. Pero dinivide ko po siya para mabasa po natin ang maayos. Ano po? So sabi po dito sa Matthew chapter 1 verses 18 to 20 po muna. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be the child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which nakaharang. Ayan. Which is conceived in her is from the Holy Spirit. Sa pagpapatuloy po ng 21 to 23, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill that the Lord has spoken by the prophet, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang makapangyarihang salita. Ano po? Alam niyo po ba, habang binabasa ko po itong mensahe na ito ng Panginoong Diyos, naalala ko po yung unang beses po na nagsalita ako last year. Sa December din siya, at naalala kong naging topic ko noon is all about the manger. Ano po, kung matatandaan niyo po, Jesus in the manger po. Ano po? At kadugtong po nito, kung tayo po ay nabigyan na last week ng pangako ng Panginoong Diyos na i-fulfill ng Lord yung pangako niya sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Jesus, dito po ay binibigyan ng diin kung paano natin nararanasan ang tunay na pangako ng Panginoong Diyos na ipinagkaloob po sa atin. So, iisa-isahin po natin ito sa 3 pong key points. Ano po, para higit nating maintindihan. Pero kung bibigyan po natin ng emphasize po, ito pong naka-underline po dito. Ito po ang pinakang puso ng ating mensahe ngayon. Ano po,
Sabi po dito, basahin ko lang po ulit ang verse 23, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which means God is with us. So, again po, tatanungin ko po kayo, sino po dito ang naniniwala na kasama niya ang Panginoong Diyos? Amen. Lahat tayo, lahat tayo naniniwala at tinatayuan ng pangako na yun, kaya lahat tayo ay nandito pa rin. So for our first key point po, sabi po dito, God came to be with us. Isa po sa fulfillment of God's promise is being with us as a sacrifice. Pero dahil siya po ay anak ng Diyos, si Jesus po ay anak ng Diyos, at siya po ay ginawang sakripisyo para sa atin. Hindi po doon nagtatapos ang pagbibigay at pagpaparana sa atin ng pangako ng Panginoon Diyos. Ito po ay isa sa pinakamagandang panghahawakan natin sa buhay natin, na dumating po ang ating Panginoong Jesus sa mundong ito, hindi lamang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, bagkus makasama natin siya habang tayo ay nabubuhay. For the first key point po, sabi dito, in the Old Testament, God's presence dwelt in the temple. Naranasan po ang unang presensya ng Panginoong Diyos sa lugar kung saan siya kinakatagpo ng mga tao. Sa Old Testament po yun. Kailangan nilang pumunta sa mga templo para po maranasan nila yung presensya, yung katugunan sa panalangin, yung pangungusap sa kanila. Kailangan nilang pumunta sa mga templo, katulad ng mga bahay-sambahan, katulad po ng mga lugar kung saan sila nagbibuild ng altars nila. But this time, napakapalad po natin. Sabihin natin sa katabi natin, mapalad ka. Mapalad po tayo. Bakit? Kasi kahit nasa ang lugar tayo, nakakatagpo natin siya. Kahit saan tayo, nararamdaman natin ang presensya niya. Kahit nasa ang lugar tayo man ay mag-isa o may kasama, kung nanaisin natin na maranasan ang presensya niya, alam natin na kasama natin siya. Isa po yun sa patunay sa atin ng Panginoong Diyos na hindi niya tayo iniiwan. May mga pagkakataon man na minsan akala natin mag-isa tayo o kaya walang kayang tumugon sa problema na meron tayo. Pero ang Panginoon Diyos kahit kailan hindi siya nagkulang sa pagkilos. Hindi siya nagkulang sa pangungusap sa atin. Madalas tao pa ang nagkukulang. Sa paanong paraan hindi natin dinidesire na makatagpo siya. Yun yung nagiging mahirap para sa atin, na we are always asking for His presence, but the truth is we are not ready for His presence. Hingi tayo ng hingi, Lord, gusto kitang maranasan, katulad ng kanta kanina, nakikiawit tayo na gusto natin siyang makilala ng mas malalim. Gusto natin siyang maranasan. Pero ang tanong, dinidesire mo ba? Ginugusto mo ba? Diba? Nagkakaroon ba tayo ng willingness to have the desire na maranasan siya? Second po, sabi, but now in Jesus, God came to dwell in person. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, tunay nating naranasan ang pagsama niya. Kasi minsan, sinasabi po ng iba, diba, paano naman namin maaabot ang Panginoong Diyos? Ang layo-layo niya. Diba? Minsan sinasabi natin, paano kaya natin siya makakausap ni hindi nga natin siya makita? Kaya lagi nating sinasabi, wala na tayong mairarason pa sa Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sa pamamagitan po ng buhay ng ating Panginoong Jesus, nararanasan na natin ang presensya ng Panginoong Diyos. Hindi na tayo magkakaroon pa ng questions or reasoning na, Lord, hindi kita marinig, hindi kita maranasan, hindi kita makita, paano ko malalaman ang nais mong sabihin? Hindi na po yun nagiging rason. Bakit po? Sa buhay po ng Panginoong Jesus, the moment that His life was as a sacrifice para sa atin, doon pa lang po, naranasan na natin that the Lord is dwelling unto us already. So hindi na tayo kailangan pa mga pa. Anong buhay ang meron tayo in the future? Hindi na natin kailangan pa mga pa. Anong plano ng Diyos sa buhay ko? Dahil sa bawat paghakbang po natin, as we receive the dwelling of the Lord and the Holy Spirit, we have already received His plans. We have already received His provision.
we have already received everything that He has promised to us. Ano po, sabi pa po dito, He is not far away. He is here in our pain, our joy, our struggles. Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang po, ang katotohanan po talaga ng buhay ay hindi po malayo ang Panginoong Diyos. Ano po, meron po ako narinig na katuruan, hindi ko na po maalala kasi paulit-ulit ko na po siyang naririnig, na sabi po, ang Panginoon Diyos po, binubulong niya kung ano po, parang may maririnig kang boses sa tenga na parang bulong eh. Di po ba? Bakit siya parang bulong? Bakit hindi pasigaw kaya hindi natin naririnig? Kasi po, pag pasigaw niya ginawa, ibig sabihin, malayo tayo sa Kanya. Pero pag bulong, maririnig mo dahil alam mong malapit ang presensya niya sa'yo. Ano po, ngayon, kung hindi mo marinig ang sinasabi sa'yo ng Panginoong Diyos, baka malayo ka talaga sa Kanya. Ano po, baka talagang hindi ka lumalapit sa Kanya. Ano po? Ang katotohanan po, ay hindi po ang Panginoong Diyos ang lumalayo sa atin. Hindi po ang Panginoong Diyos ang may kakayanan na iwanan ka at talikuran ka. Kundi ang katotohanan po doon ay ang mga tao po ang gumagawa nun. Sinasabi po natin na ang layo-layo ng Lord sa akin, pero ang totoo, ikaw ang malayo. Sinasabi natin na hindi ko marinig ang Panginoong Diyos, pero ang totoo, ikaw ang nagbibingi-bingihan. Sinasabi natin na hindi natin siya maranasan, ang totoo, ikaw ang nagmamanhid-manhiran. Nangungusap ang Panginoong Diyos, nagbibigay siya ng salita, nagbibigay siya ng utos for you to obey, but you are not doing your part. At the end of the day, sino ang may mali sa paningin ng tao? Ang Diyos pa rin. That's why this topic is given to us, because the Lord wants to have a clarity in not just in our mind, but in our heart, in our spirit. Na kahit anong mangyari sa buhay na meron tayo, God is with us. Sabi nga po dito, even in our pain, tayo man ay nakakaramdam ng puot, ng heartaches, burdens, struggles, or even in the midst of joy. No, masaya man tayo, malungkot, naghihirap, may pinagdadaanan, may karamdaman, tapat ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan, at yun ang isa sa pangako na kahit kailan ay hindi napako. Ano po? For our application po, sabi po dito, sabi po nila, palipat na lang po. Yan. Sabi po sa ating application, when you feel alone, remember Emmanuel. God is not absent in your suffering. He is right beside you. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nananahan ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Mukha naman ba? Nagre-reflect naman ba ang Lord sa buhay ng katabi mo? Parang yung iba hindi makangiti, ayaw ngitian yung mga katabi. Ano po, wag po kayo mag-alala, papunta na rin po yan doon. Papunta na rin siya doon. On process pa lang. Ano po, pero glory to God. Ano po, dahil kidding aside po, no, kapag tayo ay nag-iisa, bakit kaya mas doon natin nararanasan ng Panginoong Diyos? Kasi po, ito po ay binibigyan na inaalaw ng Lord for us to happen, for us to know na hindi natin kailangan ng sino man para magkaroon ng solusyon ng mga bagay sa buhay natin. Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek the Lord first and His kingdom, and all these things shall be added unto us. Ibig sabihin, we must seek Him first in everything. If we feel alone, seek the Lord. Diba? Pag tayo ay naghihirap, may nararamdaman, may pagkukulang, may pagkakamali, may kasalanan, masaya, malungkot, remember Emmanuel. Ano po? We must always remember Emmanuel. Wag lang po natin siya alalahanin during December. Ano po? Minsan, tsaka lang natin naririnig yung Emmanuel pag December na eh. No? Kasi nga, alam natin, ay, magpapasko na, God will provide. Doon lang natin nararamdaman that Emmanuel is real. No? Pero this time, ang sabi ng Lord sa atin, in every season, always remember Emmanuel. Sabi dito, God is not absent in your suffering. He is right beside you. Ano po ibig sabihin kung ikaw ay may mga pinagdadaanan, maraming burdens or oppositions, always declare to yourself that God is with you.
God is just right beside you, waiting for you to surrender the control in Him because hindi po natin kaya lahat ng bagay. Ano po, hindi natin kayang solusyonan, gawin, o hindi natin kayang ipakita na lagi tayong malakas. But if we consider and declare in our life and acknowledge God's presence beside us, hindi natin kailangan magpanggap na lagi tayong malakas. Hindi natin kailangan magpanggap na lagi tayong meron. Hindi natin kailangan magpanggap na kaya natin lahat ng bagay. Because when the time that you feel that you are weak, that's the time that the Lord will strengthen you. When the time that you feel alone, that's the time the Lord will let you feel that He is right beside you. At hindi niya magagawa yun kung palagi mong ina-absorb sa sarili mo that you can do everything alone. Ano po? For our second point, pakipindot po. God came to save us. Ano po? Sinong naniniwala na dumating ang Panginoong Hesus para iligtas tayo? Amen. Ano po? Alam niyo po, isa sa kalaban natin dito, yung paniniwala natin eh. Minsan, sinasabi natin naniniwala na tayo, pero kalaunan, kinakalaban din natin yung paniniwala natin. No? Alam natin sa ating mga sarili that Jesus came to save us, but at the end of the day, hindi natin naisasabuhay yung pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Makikita po natin ang key verse na yon sa verse 21. Sabi po dito, the angel told Joseph, he will save his people from their sin. And one of the great purpose po why God came to save us, it is because He will save His people from their sin. Sino po dito ang makakapagsabi na siya mismo ay tapat at buong kusang sinuko sa Panginoong Diyos ang lahat ng mga kasalanan at kabigatan na sa buhay na meron siya? Meron po ba? Amen. Lahat tayo, ano po, dahil tayo ay nandito, naniniwala tayo at nagtitiwala tayo, naniligtas na tayo sa ating mga kasalanan. At dahil tinanggap na natin ang katotohanan na yon, mas mararanasan natin ang presensya ni Emmanuel. Ano po, mas mararanasan natin ang presensya ng Panginoong Diyos dahil tayo mismo sa ating mga sarili ay niyakap natin ng buong puso yung presensya na ipinangako niya sa atin. Sabi pa po dito, the baby in the manger was born to die on the cross to rescue us from the power of sin and death. So kung makikita po natin dito, ano po, pag tayo nakakakita ng baby, minsan iniisip natin, that baby is so innocent na wala pa siyang kayang gawin. Ano po? Minsan sasabihin natin, oo, ingatan mo yung baby, yung ulo, malambot pa yan. O, yung buto niyan, hindi pa buo yan. Nagpo-form pa lang yan. O, ingatan mo, baka malaglag. Iniingatan natin. Bakit? Dahil alam natin na weak pa yun. Wala pa siyang kayang gawin at inosente pa siya. Pero alam nyo, ang very special sa baby in the manger. Kahit baby pa lang yon, may future na. Alam niya na kung ano yung purpose niya, bakit siya dinala at binuhay sa mundong ito. The baby in the manger was born to die on that cross. Ano po? Ang baby na yon, which is Jesus, no, ay nabuhay at ibinigay sa atin, it is because meron siyang purpose. And same as sa buhay na meron tayo, we are born because we have also a purpose. Number one purpose natin is to believe that God is with us. Ano po? Kailangan nating maniwala that God gave us Jesus because we know that through Him, we will be saved. Sabi dito, to rescue us from the power of sin and death. Ibig sabihin, yung main purpose po kung bakit sa atin ibinigay si Jesucristo ay nagawa niya na yung part niya sa living sacrifice for our sins. Nagkakatalo lang po ang tao sa pagsilang kay Jesus kung tayo mismo ay binibigyan natin ng pagpapahalaga yung sacrifice na ginawa ni Jesus on that cross.
Paano ba natin ina-acknowledge yung nagawa niya sa cross? Paano ba natin binibigyan ng importance yung pagliligtas niya sa atin? By having a repentance on our sins, by acknowledging Him whenever we are feel weak, by acknowledging Him whenever we have joy, in acknowledging Him in everything in our life. Hindi lang po ang kamatayan ni Jesucristo, doon nagtatapos ang lahat, kundi doon po nagsimula ang lahat. Ano po? Minsan kasi iniisip natin, the moment that Jesus Christ died on the cross, tapos na. Malaya na tayo sa lahat ng gusto nating gawin, even doing our own sins. Pero hindi po ganon ang nais na ibigay sa atin na pangako ng Panginoong Diyos. Nais niya pong ibigay sa atin yung pangako na dahil tayo ay niligtas niya na, hindi na tayo muli pang magkakasala dahil kasama na natin ang Panginoong Diyos. Ano po? Sabi po dito sa ating application, Christmas is incomplete without the cross. The cradle leads to the cross and the cross leads to salvation. Alam niyo po, minsan, meron ako po kasi nung bata ako, share ko lang po nung bata po ako, ang pinakang pangarap ko lang talaga, sabi ko, gusto kong mapasok yung iba't ibang bahay. Hindi naman po bilang magnanakaw, po. Gusto ko pong makapasok ng iba't ibang mga bahay kasi natutuwa po ako makakita ng iba't ibang design ng pampasko sa loob ng bahay. Kaya nga po nung nakapasok po kami sa bahay po nila Brother Choi, nakita namin yung design niya ng pangpasko. Talagang tuwang-tuwa po kami kasi meron silang anong tawag doon, ang tawag doon, Brother Choi, yung naitopic ko po last time. Yon, may fireplace. May fireplace po sila, Brother Choi, na nakadikit dun sa pader. At natuwa po ako kasi po, sabi ko sa sarili ko, nung bata ako, gustong-gusto kong pumasok ng iba't ibang bahay just to see different decorations ng pampasko. Pero, meron po akong mga bahay na napasok nung bata ako, sa mga bahay po ng mga kaibigan ko. And, kadalasan, nahigit kong nakikita na design nila, walang iba kundi ang bida para sa kanila. Katulad na sinabi ni Pastor Dong, si Santa Claus. Yun po yung kadalasan na mas madalas na nakikita na decor tuwing Pasko. Pero sabi po dito, Christmas is incomplete without a cross. Nalilimutan po natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Nalilimutan po natin ang tunay na purpose why we are celebrating Christmas. Bakit po? Kasi po, if we are idolizing or we are putting our focus to Santa Claus, it is because we want gift. Gusto lamang natin ng pagpapala, ng blessing, ng regalo. Pero sa pamamagitan po ng cross, it can give us everything, not just gift. It can provide us everything, not just blessing. It can give us everything that we need, hindi lang yung mga bagay na gusto natin, kundi yung mga bagay na kailangan din natin. All we have to do is to embrace the cross and have the focus na magiging imposible, na magiging masaya ang Pasko kung wala po ang cross. The cradle leads to the cross and the cross leads to salvation. Yung cradle po na ito po yung manger, na hinihigaan ng ating Panginoong Hesus. The moment that the star, meron tayong picture na yung ginawa ni Kuya Epoy na na cover photo po ng page natin sa church. Yung meron pong star, tapos yung light ng star, naka-reflect siya doon sa manger na ang iniilawan ay si Jesus Christ. Sabi dito, the cradle leads to the cross. Pinapakita na yung light po ng star, nagli-lead siya doon sa cradle kung saan nakahiga ang magiging tagapagligtas natin. And that cross will also lead us to the greater gift and blessing that we cannot expect noon, that is the salvation. So kung makikita natin, napakabuti ng Panginoong Diyos. Totoo po ba, naniniwala po ba kayong mabuti ang Panginoong Diyos? Amen. Sobrang buti niya po that even though we are not deserving of this kind of gift, which is the salvation, ibinigay niya po sa atin yun.
Kahit hindi tayo karapat-dapat, nagkukulang tayo, nagkakamali, meron tayong mga bagay na hindi nasusunod, mabuti po ang Panginoong Diyos dahil patuloy niya tayong sinasamahan. Despite ng mga decision makings natin, despite doon sa mga grudges and bondages, despite of the things that we are facing. Ano po? Number 3 po, for our last key point, sabi po dito, God came to transform us. Sino po ditong binago na ng Panginoong Diyos? Amen. Ano po, lahat tayo ay pinagkalooban na ng pagbabago ng Panginoon. At sa pagbabago po na yon, hindi naman natin kakayanin magbago ng tayo lang eh. Kung tayo po ay naniniwala na binago na tayo, yung dating magagalitin, ngayon, mapagpasensya na. Yung dating maikli yung pasensya, ngayon, ang buti-buti na. Diba? Yung dating pikon, ngayon, marunong nang makisama. Diba? Ibig sabihin, yung mga pagbabago na akala natin very impossible to us, naging posible sa Panginoon Diyos. At patuloy nating mararanasan yung transformation na yon if we believe, acknowledge, embrace, and accept na walang ibang kayang gumawa nun sa atin, kundi ang Panginoong Diyos lang. Ano po? Minsan may mga tao, they kept asking, nananalangin naman ako, nagsisimba naman ako, sumasama naman ako sa mga gawain, pero bakit parang hindi ko maranasan yung transformation? Bakit parang walang nagbabago sa akin? Bakit parang ito pa rin ako? Bakit parang wala, hindi ako makausad? Ang tanong po, are we acknowledging God's presence beside us for Him to transform us? Or we are just transforming by our own might? Ano po? Pilit nating gustong magbago pero sa sarili lang nating kakayanan. Sige, tatanggalin ko na to, bukas makalawa nagawa niya ulit. Kasi hindi po sapat ang salita. Kailangan po natin ng mas malalim na pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos upang higit nating maranasan ang transformation. Pero, may pero, no? Binigyan po tayo ng assurance ng Panginoong Diyos that He came to transform us. So wala tayong mairarason na hindi natin kayang magbago, na wala na tayong chance magbago, na wala ng pagkakataon para makita yung better me. Yung best version of you. Ibig sabihin, may chance. If you will just acknowledge the Lord beside you and He will transform you, you will experience the great transformation na hindi mo ini-expect. Sabi po dito, when we receive Emmanuel into our hearts, everything changes. Lahat nagbabago. Akala natin, dati hindi natin kaya mag-serve. Pero nilalagay ka ng Panginoong Diyos sa lugar kung saan ka nararapat. Sabi nga ni Pastor June, ina-align niya. Dati, hindi mo kayang mag-lead. Pero inilagay ka ng Lord, God allows you to lead para malaman mo na kaya mo pagkasama ko. Hindi mo kayang mag-handle ng cell group before. This time, may mga hinahawakan ka na. Bakit? Sabi ng Lord, kaya mo kasi kasama mo ko. Dati hindi mo kayang tumayo at magsalita sa harapan ng mga tao. Pero ngayon, nag-MC ka na, nagtuturo ka pa, lahat na nagagawa mo. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi po ba? Yung mga bagay na akala natin, kahinaan natin, yun pala ang magiging kalakasan natin. Bakit? If we just only know that we can do everything kasama ang Panginoong Diyos, malalaman natin na kaya nating ihakbang yung mga paa natin. Ano po? And ako po mismo, I am a living proof of His goodness. Na dati, marami akong hindi kayang gawin. Marami akong kinakatakutan, tayuan, at hakbangan. Marami akong hindi kayang sabihin, isipin. Alam niyo yon, sabi nga po, di ba, wala pang nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Marami akong iniisip na hindi pa pala yun yung iniisip ng Lord para sa akin. Marami ako na doubts, fears,
May regrets pa nga eh. Kasi dahil alam ko na hindi ko pa tinatanggap sa sarili ko na the Lord is with me, hindi ko siya nagagawa. Kaya nagkakaroon ako ng regrets na sayang. Dapat pala noon ko pa nalaman that the Lord can transform me and He will be with me. Pero alam niyo po yung regrets na yon, God turned it into positive thing in my life that it will become my learning. Natuto po ako na i-acknowledge ang Lord every time that He will entrust me something. Ngayon po, ang inilalagay ko sa puso ko na patuloy ko rin ibinabahagi sa mga nakakausap ko, yung natutunan ko rin po sa buhay ng mentor ko. Sabi po niya, lagi po niya sinasabi sa akin, Catherine, Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ibig sabihin, hindi po sa sarili nating kakayanan, hindi sa sarili nating kapangyarihan, kundi sa kilos, gawa, at kapangyarihan ng banal na Espiritu, sabi ng Diyos. Kung yun po yung lagi nating pangahawakan sa buhay natin, all the fears, all the struggles, all the oppositions, all the doubts, burado. And He can transform all that fears, all that oppositions into encouragement and motivation that we can do everything with Him. Hindi naman po sinasabi sa atin ng Diyos na, sige, ipapagawa ko sa iyo yan, tas iiwanan kita. Kaya mo na yan. Ipinagkatiwala ko sa iyo yan kasi alam kong kaya mo. Pagkataas niyan, kaya mo na yan, iwanan na kita. Hindi po ganon. Sabi nga po sa Book of Acts sa chapter 1, He gave us the Holy Spirit to guide us, instruct us, and lead us to the things that we need to do. Hindi po niya ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu just because He want to leave us alone. Ano po? Ito po ang isa sa greater promises ng Panginoong Diyos. Kasi ito po, kung babalikan lang natin yung prayer and fasting po, kung saan sinabi sa atin that the Lord gave us the Holy Spirit to guide us. Di ba sabi natin, kung tayo ay iiwanan at pagkakatiwalaan ng Panginoon Diyos, syempre, ang unang-unang natin mararamdaman, takot eh. Pangamba, duda. Bakit? Kasi isipin mo, ikaw lang gagawa lahat nun eh. For example, ikaw leader ka. Sabi na lead pastor mo, etong Sunday worship service, iwanan ko sa iyo kasi lipat kami muna ng church natin sa Infanta, ikaw muna magpalakad. Una mong gagawin, syempre matatakot ka. Pastor, hindi ko po kaya. Kailangan ko po ng kasama. Di po ba? Pastor, sa susunod na lang po ako. Kinakabahan pa po ako eh. Yun yung kailangan na, yun yung mga masasagot natin. Lord, hindi ko po kaya. Hindi ko po muna gagawin. Pero ano sabi ng Lord sa atin? Lalo na nung prayer and fasting. Ito po, napakalaking enlightenment po ito na nangyari din sa akin. Na the Lord leave us the Holy Spirit for us to know that we can do everything kahit na tumaas na siya. Kahit na umalis na siya, may iniwan siya sa atin to guide us, to instruct us, to strengthen us, and to teach us the things that we need to learn. Hindi ibig sabihin tayo ay iniwanan, alam na natin lahat. Kasi we are all still work in progress. Lahat tayo ay natututo pa rin, tumatanggap pa rin ng transformation, at tumatanggap pa rin ng rebukes and correction. The Lord doesn't ask us to be perfect. Hindi mo kailangan maging perfecto. Kasi still, we are humans, we have our own flaws, we have our own failures. Pero hindi po doon sinusukat ng Panginoong Diyos yung pagkilos niya sa buhay na meron tayo. Ano po, nasusukat po ito kung paano natin tinatanggap ng buong puso yung presensya niya at pagkilos niya sa buhay natin. Just allow Him. Ano po, pahintulutan niyo po siyang kumilos. Huwag niyo pong kontrolin. Sabi nga sa Thessalonians, do not grieve the Holy Spirit. Huwag niyo pong tutulan. Huwag niyo pong kontrolin. Hayaan niyo po na baguhin kayo ng Panginoon Diyos sa kaparaanan niya, hindi sa kaparaanan niyo.
Ano po, sabi pa po dito, we become carriers of His presence in a dark world. Sabi sa Matthew, we are the light of this world. Di po ba? Nagiging tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Pag tayo po mismo ay sinasabuhay natin, dinadala natin ang presensya ng Panginoong Diyos dito sa madilim at magulo na mundo. Sa paanong paraan? Pag ikaw ay nakikiisa ka sa dilim, alam na agad natin, hindi ka pa transform. Kasama ka sa kadiliman. Di po ba? But if you became the light of this world, sabi nga, spirit transmits spirits. Di ba? Kung ano yung espiritu mo na nare-receive mo from the Lord and from the Holy Spirit, that's the light that you can share to others. Ano po, at malalaman mo that you are the light that can share light to others if you are being beside Emmanuel. Ano? Kung alam mo, nakasama mo ang Diyos sa lahat ng hakbangin mo. Sa lahat ng gagawin mo. Ano po? Sabi pa po dito, through us, others can also experience that God is still with them. Ano po? Kaya minsan po, every time, halimbawa, meron kayo nakakausap. Ako po kasi, many times I have experience na napagkakwentuhan po ako ng mga burdens, struggles, bandages. Ito, mukhang problemado, pero hindi po. De, joke lang. Pero ano po, napagkakatiwalaan po ako ng mga problema, nakikwentuhan, nahihinga ng panalangin. Ano po, and every time po, na nasasabi sa akin yung mga sitwasyon nila sa buhay. God's great commission to us is to extend His love and comfort to other people. At magagawa po natin yon if we are reminding them na kung ano man yung hinaharap nila sa buhay, ay kasama nila ang Panginoong Diyos. Ano po? We are not giving the glory to ourselves na okay lang yan, pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Why don't you put them in that place na sabihin mo that if you feel burdened, if you feel alone, if you feel tired, seek God. Kasi yun po yung purpose natin. Hindi natin purpose na i-offer yung sarili natin just to remind them na hindi sila nag-iisa. Our main purpose is to remind them that God is with them despite of the struggles. Ano po? Hindi naman po masama na tayo mismo sabihin natin, pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. But lagay natin po yung point natin na kailangan every time na ibabahagi natin ang goodness ng Lord, always take them to Jesus. Always lead them to the cross. Kasi may mga bagay na hindi na natin kayang ibigay. May mga bagay na hindi na natin kayang punan at walang ibang makakapagpunan at makakapagbigay kundi ang Panginoong Diyos lang. Ano po? Kasi kung ano yung kailangan nila, kailangan din natin. Saan tayo kumukuha? Sa source. So kailangan, para hindi rin tayo maubusan, always lead them to the source, which is the cross. Ano po? Sa pamamagitan ng buhay natin, mas mabibigyan po natin ng kaliwanagan na hindi po tayo nag-iisa. Hindi sila nag-iisa, walang sino man sa atin na nag-iisa dahil kasama po natin ang Panginoong Diyos. For our conclusion po, sabi po dito, Christmas is not just a story of a baby. It is the story of God with us. Kung sa palagay po natin, every time nasasapit ang Kapaskuhan, ang nasa utak lang natin, ang nasa puso lang natin, ay kwento ng isang sanggol na pinanganak sa sabsaban at pinanganak bilang isang sakripisyo sa ating mga kasalanan. Hindi lang po doon nagtatapos ang katotohanan ng Pasko. It is the story of God being with us. The moment that Jesus Christ came to this world is the moment that the Lord gave us His Son to be with us. Para alam natin na may kasama tayo. Na hindi lang tayo nag-iisa. Na hindi dapat natin sarilinin ang lahat ng bagay.
na hindi lang natin isipin na kaya nating gawin ang lahat ng bagay sa mga pansarili nating kakayanan. Sabi pa po dito, whatever you're facing this season, loneliness, uncertainty, grief, sa isang buong taon na nagdaan, mula January hanggang ngayong December, kung i-assess nyo yung sarili nyo, ano ba yung mga bagay na pinagdaanan nyo na hindi alam ng katabi mo? Na hindi alam ng mga tao na nasa paligid mo? Ano ba yung bigat na dinala mo nung isang buong taon na walang iba kang hiningan ng tulong, pagbabago, kundi ang Panginoong Diyos? Ano yung season ng buhay mo na alam mong hindi ka pinabayaan ng Panginoon? Nagkaroon ka man ng kakulangan sa Kanya? Nagkaroon ka man ng pagkakamali? Nagkaroon ka man ng mga bagay na akala mo okay at binigyan mo siya ng kaluguran pero hindi? Ano yung mga bagay na gusto mong isurrender sa Kanya bago magtapos itong taon na to? And let us remember that whatever you are facing this season, Emmanuel has come and He will never leave you. Maniwala po tayo ng buong puso. Tanggapin po natin ng buong puso, pag-iisip, at buong espiritu that the Lord will never leave us nor forsake us. Ang Panginoong Diyos po, lagi lang siyang nandyan eh. Nakakalungkot lang kasi most of the time, we are depending on the people around us. We are depending on our own thoughts. We are depending on our own might. We are depending on our own provision. Pero pag last minute na, pag hindi na kaya, pag talo-talo na, tsaka palang tatawag. One of the great realization that I had this 2025 is that the life will be easier kung umpisa pa lang, tinanggap mo na, nakasama mo siya sa lahat ng gagawin mo. Ang nangyayari po kasi sa buhay ng tao, gagawin mo muna ang gusto mo. You will face everything alone. You will depend on your own might. You will depend on your own decision making. Tapos pag mali, pag palpak, pag may kulang, pag hindi ka kontento, pag di ka satisfied, tsaka ka palang lalapit. Tsaka mo palang isusuko, tsaka mo palang i-acknowledge ang presensya ng Diyos. Why not we do this? Na umpisa pa lang ng buhay mo, umpisa pa lang ng battle mo, umpisa pa lang ng pagdedesisyon mo, allow Him na kumilos. Allow Him na siya mismo yung mag-guide sa'yo. Depend on His decision, depend on His might, give the full surrender and dependence on Him. That's the time we will know that He will never leave us nor forsake us. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon Diyos sa kabutihan niya po sa atin. Hindi lamang ngayong araw, kundi sa isang buong taon na nagdaan na pinaranas niya sa atin, na hindi niya tayo iniwan, ni pinabayaan, despite of our weaknesses, despite of neglecting His presence, despite of rejecting His presence. Patuloy nating ramdamin, i-acknowledge, and embrace ang presensya niya sa atin ngayong umaga na to. Hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa,
so that we may receive the transformation, His presence, His love upon us. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Panginoon Diyos, Ama naming banal, dakila, at mapagmahal. Panginoon, patuloy naming itinataas ang lahat-lahat sa iyo ngayong umaga na ito, Panginoon. Lord, thank you for all those years that we believe we are alone, but you are there. Thank you for all the seasons that we think that we are alone, but you are there. Thank you, Lord, because despite of the weaknesses, despite of the rejections, despite of the disappointments, struggles, burden, you didn't leave us, oh God. Lord, maraming salamat for your faithfulness upon us. Kahit iniiwan ka namin, nilalayuan, minawalang bahala, minamahal mo kami. Thank you for your great love for us, oh God. Thank you for the sacrificial love of Jesus on that cross para maparanas mo sa amin na hindi mo kami iniiwan. Thank you for the fulfillment of your great promises in our lives, O God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na hindi lang ngayong Kapaskuhan, Panginoon, hindi lamang po itong araw na to namin mararanasan ang presensya mo dahil muli, Panginoong Diyos, binuksan mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming espiritu, na hindi mo kami iniiwan o pinapabayaan. Lord, thank you for giving us the right courage to step out on our comfort zone because we know once we step out, you are there. Thank you for the privilege and honor in serving you despite of the weaknesses, fear, and doubts na meron kami, O God. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagsama sa amin sa paghakbang sa buhay na meron kami. And today, Lord, as we surrender our full dependence, O God, take control on our life, O God, in Jesus' name. Patuloy po na mangusap ka sa lugar na ito, Panginoon, at patuloy niyo pong ipaalala sa amin, Panginoon, sa pagsisimula muli ng bagong taon na meron kami at sa pagharap namin sa kinabukasan na meron kami, alam namin, Panginoong Diyos, na kahit kailan ay hindi kami mag-iisa. Maraming salamat, Lord, sa katotohanan na ito na patuloy po namin pangahawakan. Maraming salamat, Lord, sa katotohanan na ito na patuloy namin isasabuhay. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, ang tunay, ganap, at buhay na presensya mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka po naming itataas, pasasalamatan at dadakilain sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samag panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa Panginoon Diyos. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala
makilala ka ng mas malalim. Ng mas malalim. Ng mas malalim. Ng mas malalim. Sabay-sabay po nating awitin at siglet. Nais kang maranasan, marinig. Nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka, nais kang maranasan, marinig. Nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga ho. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, for this beautiful season, O God of Christmas. Lord, ngayon, sa-celebrate namin, Panginoon Diyos, the greatest gift, O God of all. And that is, Lord, Ikaw yun, Jesus Christ, Emmanuel, God with us. Lord, salamat po sa iyong salita, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon Diyos, na Ikaw na aming tinanggap bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas. Lord, kasama ka namin, Panginoon Diyos. At salamat po sa patuloy na pagliligtas po, Panginoon Diyos, sa amin. Lord, salamat. Salamat sa pagmamahal, Panginoon Diyos, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa hope. Salamat, Panginoon Diyos, sa peace. Salamat sa joy, talo't higit. Salamat po sa salvation na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa pag-aayos ng pamilya. Salamat, Panginoong Yesus, sa magandang trabaho, gandang buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Yung relationship, Panginoon Diyos, na walang iba na pwedeng mag-ayos kung hindi ikaw lang. Lord, salamat po, Panginoon, sa isang buong taon. Bagamat alam namin, Panginoon, na meron talagang araw, Panginoon Diyos, at ito ay December 25, although hindi ito, Panginoon, nakalagay, nakatakda yung mismong araw, ngunit ang bawat isa, Panginoon, ay sineselebrate ito bilang paalaala sa amin na hindi kami basta nag-exist ng kami lang. Merong Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para iligtas ang bawat isa sa amin. Lord, maraming pong salamat. Salamat sa joy na kahit maraming problema, mayroon, Panginoon, na kagalakan sa puso ng bawat isa. Salamat sa kapayapaan, Panginoon Diyos, ng aming mga puso. Hindi man perpekto, Panginoon Diyos, ang mga sitwasyon ng bawat isa, pero alam namin na meron kaming perpektong Diyos na alam namin nakakakita ng sitwasyon ng bawat isa. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. And Lord, right now, we even pray, O God, sa naghayag ng iyong salita, Sister Catherine. We pray for her. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain, Panginoon Diyos. At patuloy, Lord, na laging maging maliwanag, malinaw sa Kanya, Panginoon, ang pagkatawag mo sa Kanya. And I just pray, Panginoon, sa oras na to. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon Diyos, pagpalain kasama ng Kanyang buong pamilya. At ganoon din, Panginoon, yung excitement niya na mas lalo pa siya, Panginoon, na maglingkod sa inyo. Yung excitement niya, Panginoon Diyos, na patuloy na magdala ng mas marami pang kaluluwa. Patuloy niyo to, Lord, na ilagay sa kanyang puso. I pray, Panginoon Diyos, na ano man ang lalabas sa kanyang bibig, ay pagpapalain mo, Panginoon, in Jesus' name. We even pray, lahat ng mga taong nakakausap niya, Panginoon, ay lagi, Panginoon Diyos, na ang dulo nito ay madala ang bawat tao na kanyang
nakakausap pabalik sa iyo. At ganoon din, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nakatugon sa iyong panawagan. Na patuloy kami, Lord, na magsama-sama upang magpunit magpasalamat sa iyo. Lord, nawa ang pagdalo namin sa iyong gawain, hindi lamang ito routine, hindi lamang ito, Panginoon Diyos, just a simple assignment or requirement for us. Attending Sunday worship service, O God, this is more than a requirement, O God. Pagpapalalim ng aming relasyon sa iyo at patuloy, O Diyos, na pagtuturo sa amin, Lord, na patuloy kaming magpakumbaba sapagkat ang lahat ng bagay ay hindi namin makukuha o makakamtan kung wala ka sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Ikaw po ang patuloy na maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, as we temporarily depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Everybody say, Amen. Ayan, tapos na po ang ating gawain. Maaari na po natin kamayan ng bawat isa. See you po ulit next Sunday.